Morning mga kasisters. Yan. Namana po ko kaninang madaling araw. Yan po yung nahuli natin. Medyo mahina yung huli sa pamana. Pero may pang ulam na tayo mga kasisters. 4:30 ako lumabas. Pero talagang sagad ang lamig ng tubig natin ngayon. Kaya hindi tayo makatagal kasino sa tubig. Kaya konti lang yung huli natin. Yan. Kasi malutong yung wire niya. Thank you yan. Ayun. Kumukulo na yung ating gulay. Ilagay na natin itong ating malunggay, mga kasister. Yan. Bunga ng malunggay. Patong natin dun sa gulay na malunggay, saka mga beans ng tibal. Ayan. 3 piraso lang kasi hindi naman kasi nung mahilig yung mga bata sa ganyan. Gusto nila talagang prito lang. Talaga.
Maliit yung kawali. Ayan. Malapit na maluto mga ka-sisters yung ating gulay. Malapit na tayong kumain ng ating tanghalian. Okay na. Luto na mga sisters. Kakain na tayo. Kakain na tayo. Kakain natin. Hihiwalayan ko lang mga ka-sisters yung prito sa isda sa gulay para hindi maghalo sa gulay at hindi sumama yung tinik para hindi matinik pag kumakain yung mga bata. Mga ka-sisters, kain po tayo ng pritong isda tsaka may gulay na niluto ni Mister at nahuli siya rin ang yung nakahuli ng isda sa spear fishing. Thank you Lord sa pagkain po Diyos sa aming harapan. Salamat po God sa patuloy mong pag-iingat sa lahat ng biyaya. Thank you God in Jesus name. Amen. Prito, ayun ang prito oh. Gulay, toy, gulay. Sabaw. Yung sabaw lang, medyo malaki kaya ako. Ito ay. Malaki sa latak. Ano na? Bakit? Bakit marami? Atay, sabaw, gulay. Tapos lahat ay. Ulo ko mo? Sigado ka? Ama, gulay. Gulay. Kain tayo ng tanghalian mga ka-sisters. Gulay na malunggay. May beans ng tibal. Ano yan? Correct to? Correct? Ano may nagkakaroon dami oh? Ano, kasama ko na itong buka ng ano dyan. Mga ka-sisters, matapos po kami kumain. Ayan, si Mr. po ay nagmadali dahil siya po ay natrabaho. Namulot siya ng bato at ito yung purpose ng bato. Yan.
Gawa tayo ng lambat. Ng ano to? Trap para sa hito sa dagat. Mga ka-sisters. Yan. Dahil wala tayong tingga, dito muna tayo sa bato. Bato na lang muna habang wala pa. Pwede naman to. Pansamantagalan. Pansamantagalan. Ano yung gunting ko nga? Baka magamit na namin to maya mga ka-sisters. Testing natin na mayang gabi kung makakahuli tayo ng hito sa ating ginawang lambat na to. Ayan. Marami ba ang kailangan yan, Han? Kailangan, lahat ng laylayan mayroon. Yung bato ay sa ilalim. Oh. Sa lalim sa dyan eh. Hindi man ito pwedeng palutang. Malutang bato-bato nga to eh. Kaya nga, pampabigat. Niluluko ako. Kaya nga, di ba, ang bato. Siyempre, ang bato talaga ay lulubog. Kasi dahil mabigat. Yung pataw ang lilitaw, yung bato ang lulubog. Magagawa din tayo ng pataw na ano. May maraming inkan. DIY mong pataw. Maghahanap din ako dun ng mga inkan na ano. Oh. Ng, Mga sisters, ito po ay sariling idea ni Mister dahil wala po kaming tingga. May kamahalan po yung tingga. So, hindi wala pa kaming budget para pabiling tingga. So, pansamantala po muna ay bato yung ginamit ni Mister. Gagawan na lang niya ng paraan para magamit na namin itong lambat na ito. Dahil ito po ay matagal na. Yan, matagal na po namin itong naipundar. Yan, gagawa rin siyang yung pataw na sinasabi na pag-itaas para lumitaw, gagawa rin siya ng paraan niya para hindi naman rin kami bibili ng pataw. bigat na na ito mamaya. Dai. Nakapa. Kanta si Jile. Kunti na nga yan, kaya wag nang makabit. Sino may tinda pa na Ano mahal? chlorine? Chlorine? Wala na na? Wala pang ano yun? Wala na nagatinda nun? Wala na. Hindi kayo madala. Wala, ipitil na ng bato. Ipitil na ng bato sa ilalim niya malaki para hindi magkawang. Pag pinunod natin ng bato ito, mabigat to. Ibig sabihin, tama lang ang pagkalagay ng bato. Oo eh, para Pampabigat lang. Mga sisters, yung purpose po nito ay pampabigat lang. Ay, hindi nalagyan ni Mister yung tamang dami lang. Hindi naman sobrang mabigat din.
Doon na lang magdagdag sa ilalim ng dagat ng pang ano, Pampabigat. yung pang-ipit. Ipitin nila siya ng mga bato-bato sa ilalim ng dagat. Mm. Ganyan ang tayo sa tubig. Isa na isa. Yan mga sisters, kapag nilagay na sa dagat ay ganito na yung magiging ano niya, yung bato, yung pinakapampibgat nasa ilalim. Yan, ito pa yung parang may bilog na. Ito, may nakalagay na bakal. Ito po yung dati naming sinasabing tawag ay bukatot, panghuli ng hipon, nilalagay sa ilog na malalaki or fish pan para makahuli ng hipon, sugpo at mga alimango. So hindi po umubra sa ilog dahil yung isa namin ganito ay natangay dahil sobrang lakas ng ilog. So itry namin po siyang ito panghuli ng hito sa dagat. Kaya ginawa ulit ni Mister ito. Hindi niya kinaya ang baha. Hindi kinaya ng baha. Kaya yung isang ganito ay nawala. Malaki rin ho yung naging puhunan namin ito sa paggawa namin ito. Nakaubos po ng estimated ko ay mga 10,000. Dahil mahal po yung pagpapagawa. Tsaka pagbili nito. Yan, try ulit namin sa panghuli ng hito. Kung approve. At sigurado approve to. Siguradong gagawin kong duyan to. Para approve kundi umapprove sa panghuli ng hito. Palagay ko approve sa duyan to. Try naman, walang masamang mag-try. Yung ganun, hindi masabi mo ang isang bagay kung paano pag hindi mo try. So try lang. Try and try. Laki ng butas nito ah. Ang daan dito. Ano yun, bubugawin ang hito papunta para magpunta dyan, Han. Gawin, lalo tusukin mo sa loob ng bato na natulugan nila. Ganun pala. Pasok siya dito sa loob. Nakapasok na siya dyan. Hindi na makalabas. Ibig sabihin dito sa butas na ito talaga papasok yung hito. Tingnan na natin kung papasok. Hindi ko pa rin sigurado eh. First time nga ito magawa eh. Try nga lang eh. Malaman natin mamaya yan. Mamayang gabi. Testing agad natin ito mamayang gabi. Okay, abangan na lang natin mga ka-sisters kung approve tong gawa ni Mister. Pero ito po ay, sa tingin ko ay aprobado panghuli ng hito sa dagat. I-try po namin ito mamaya kaya inaapura na ni Mister na gawin at tapusin na agad. Sige, line up. Oh, kahaba ng pagka. Ay mga ka-sisters, ito yung mga talakayan ni Mister na panghuli ng dito sa dagat. May kahabaan. Uber ang haba. Ano mahal? Mahabang mahaba na siya. Gitas tubig to. Mabigat. Kaya ano kasama ka maglagdag sa ano. Kaya nga, syempre hindi naman kaya ng isang tao ito. Kailangan 2 tao talaga. O 3 o mas higit pa. Pumunta sa Tiago to karon. Yung marunong magsisid yun.
Ayun. Ang kailangan pala isama yung marunong magsisid. Ganyan lang yan. Ah, nakaganon lang yan sa tubig. Ibalot sa ito. Sa, Ibalot sa bato. tapos doon dadaan ang hito. Papasok doon at di na makalabas. O, parang pang tricks lang ito sa ano ah. Pwede pa rin to sa ilog. Yung ganito ay okay pa naman siya eh. Ano, maayos pa, may konti mga butas-butas lang. Yan, ganito yung posisyon ng lambat na ito mga ka-sisters kapag nailagay na sa tubig. Ito po ay yung may nilagyan ni Mr. Bato, yun ang bandang ibaba. Yan. Ito naman yung nasa taas. Lalagyan dito ni Mr. ng pataw, yung tawag sa amin. Tapos yun, yung may bilog na yun na may bakal, doon papasok yung hito. Yan. Ito mga ka-sisters, nanguha rin si Mr. ng ganito para gagawin niya yung pinakampataw ng lambat o pampalitaw. Pataw ang tawag sa amin. Bugtin mo lang ham. Pataas. Wala na. Ha? Kala ko marami pa dun dati. Wala na. Wala na. Wala mga takip na ito. Ay, mga butas na ako. Oh. Kahit saan ka ba, ika'y pupunta. Kahit ka. Dito mga ka-sister, ang purpose nito ay nasa taas ng tubig. Para ito po ay magsisilbing pampalitaw ng lambat. Tapos yung bato naman, doon sa ilalim, pampabigat. Kailangan lumapat sa bato. Ito yung nilagyan ng bato. Kailangan lumapat doon sa bato, sa ilalim ng tubig. Para hindi dadaan yung hito sa dagat. At sure na mahuli. Yan, pamerindahin ko si Mr. ng aming nilagang kamuti. Matamis. Tamis ng kamuti. Palibalat, no? Hintayin na po namin mga ka-sisters na gumabi o dumilim. At kami po ay pupunta na sa dagat para mag-arya ng lambat na ginawa ni Esther. Yung bagong gawa niya na panghuli ng hitong dagat. Thank you po sa inyong panonood.